Pinag-aaralan na gawing state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ang isang lumutang na testigo sa pagtakbo sa ilegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong may lumutang na isang testigo sa pagtakbo ng iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas, sabi ng Department of Justice, mas lumilinaw na ang koneksyon ni Alice Guo o Guo Ping sa Pogo sa bansa. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas T., ang pagbanggit ng testigo kay Guo na konektado umano ito sa pinakabos ng Pogo na si Boss Boga, posibleng magdiin ng mga ebidensya laban sa dating alkalde. Bibigat lalo, dadami lalong ebidensya laban kay Alice Guo at sa mga kapwa-akusado niya. Pero para sa amin yun, mabigat na ebidensya, but itong bagong ulat, itong bagong saksi, bagong testigo na natagpuan ng PAO ay magdadagdag lang lalo sa puwersa ng aming investigasyon laban kay Alice Guo. Sa pagbanggit naman ng testigo, nakilala din umano si Guo bilang Madam Mua kahit pa sa Lucky South 99 o Porac, Pampanga. Giit ng DOJ, matagal na talagang lumalabas ito sa kanilang investigasyon. Operasyon pa lang ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Pero dagdag ebidensya pa rin ito para sa mga kaso at reklamong nakabinbin kay Guo. Posible naman anyang maisailalim sa Witness Protection Program ang lumutang na testigo. Yung Witness Protection Program, maaari siyang mapasok doon. Depende na yun dun sa usapan nila ng law enforcement at ng mga piskal na nag-i-interview sa kanya. Yung halaga niya sa kaso, parang nasabi ko naman kanina, dagdag ebidensya lang to. Pero sa ngayon naman kasi para sa amin, malakas na din naman yung ebidensya laban kay Alice Guo. Matatandaan na si Alice Guo ay may kaso na sa korte na Qualified Human Trafficking in Person na nasa Pasig City Regional Trial Court at dati na ring sinasabi ng DOJ kasama na ang Presidential Organized Crime Commission na posible pang madagdagan ang mga kaso laban kay Guo. Samantala, bukod sa pagsugpo sa iligal na Pogo, nakatutok din ng DOJ sa mga kaso naman ng trafficking sa mga Pilipina na ginagawang surrogate mother sa ibang bansa. Sabi ng DOJ, nito lang Biyernes, may nailigtas na naman silang dalawang bagong muntik ng maging biktima at sa mismong paliparan pa ito naharap. Isinailalim na ang mga ito sa inquest proceedings. Para naman sa 20 Pilipina na biktima ng surrogacy modus operandi sa Cambodia, pinaplansya na ang pag-uwi nila sa Pilipinas habang ang 13 ay minomonitor pa ang kalagayan. Makakatanggap naman sila ng tulong mula sa pamahalaan. At dahil biktima sila ng human trafficking, maaari nilang matanggap mula sa pamahalaan ang mga iba-ibang benepisyo na binibigay sa human trafficking. Kasama na dito yung mga psychosocial support, kasama dito yung ayuda, kasama dito yung mga efforts upang ma-reintegrate sila sa lipunan at mabigyan ng mas mabuting buhay. At pinaka-importante, kasama din doon yung non-criminality, So dapat, hindi sila, kung may ginagawa man silang krimen bilang isang trafficking victim, hindi nila dapat pananagutan itong mga krimen na to. Sinisikap naman ng DOJ kasama rin ng Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Cambodia na hindi na maparusahan ng mga Pilipinang naging biktima ng surrogacy sa Cambodia. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.